Magandang araw po mga kawangis ko kung saan man sulok ka man ng mundo. Ito ang inyong lingkod, Anton Olson, sa mga kapwa ko, lalong kapwa ko OFW lalong-lalo pa dyan sa Middle East. Yumkin Said. Sa mga nakasubscribe na sa akin, syukran katir. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, please subscribe my channel and like din my videos. Ngayon pag-uusapan natin tungkol po sa mga diskurso ni VP Sara. Kasi hindi siya naniniwala regarding sa investigation po ng flood control. Parang isang palabas lang to na kunwari mayroong iniimbestigahan. Dapat daw kung mayroong iniimbestigahan, dapat noon pa. Baka mamaya mayroon silang niluluto ng mga issue na gusto na lang nilang pagtakpan. Ito, pakinggan po natin ang diskurso ni VP Sara sa Dahik. Kaya para kay VP Duterte, nahuhuli na sa aksyon ang kasalukuyang administrasyon sa kanilang ginagawang investigasyon, partikular sa ghost flood control projects. Well, sabi ko nga, lagi, too little too late yung administration. Alam naman na natin yung problema na corruption sa flood control. Hindi lang sa administrasyon na ito, sa mga lahat ng mga dumaan na administrasyon, hindi lang sa administrasyon ni Pangulong Duterte. Alam na natin yan lahat. Naging mayor ako 2010. Meron ng issue ng flood control corruption. And mas worse lang sa atin ngayon. Dagdag pa ng pangalawang Pangulo na hindi lamang sa flood control projects may korupsyon dahil naranasan niya na ito noong siya pa ay kalihim ng Department of Education. Sinabi ko nga, inatouch yung pinaghati-hatian ng members of the House of Representatives ang SBP, School Building Program budget ng Department of Education. At hindi lang yun, inatouch pa nila yung listahan doon sa House version ng GAB. Pero, and alam yun ni President Marcos, ng BBM, alam niya yun, kasi tinake up din yun during a meeting in Malacanang. Pero, he looked the other way. Kaya nagdududa din si Vice President Duterte sa biglaang paglabas ng malaking investigasyon sa mga flood control project. Sabihin, meron na naman siguro silang niluluto behind the scenes na syempre hindi namin nakikita dahil lahat tayo nakatutok doon sa flood control corruption. Kung seryoso lang talaga ang presidente, tapos na yan, isang araw lang, matuturo niya lahat ng may kagagawan ng corruption sa budget. Pero, well, as you can see, parang nanonood tayo ng sa kasalukuyan ay nasa The Hague, Netherlands pa rin ang pangalawang Pangulo bilang bahagi ng pagbisita sa kanyang ama na si dating Pangulo Rodrigo Duterte na nasa International Criminal Court o ICC Detention Facility. Ayon kay VP Sara, pagbalik niya ng Pilipinas ay nakatakda siyang bumisita sa Bicol Region. Ngunit wala pa aniya siyang pinal na schedule. Ayan. Narinig nyo na mga kawangis ko na parang palabas lang to yung investigation sa flood control. Kahit ako nagtataka kung bakit biglang naglabasan yung flood control, yung mga katiwalian sa gobyerno, sa flood. Ba't nga yung 2025 ho naglabasan? Which is ang issue na to ay hindi lang po 2025 to. Ang issue na to is ang 2024 pa to naglabasan. Yung kung mapapansin nyo yung pana-investigasyon, di ba, sa Senado, investigasyon sa Kongreso na yung iniimbestigahan ay mga Duterte, tapos yung paghahanap kay Kibuloy doon sa KOGC sa kingdom nila doon sa Davao City, di ba? Pero ito maingay na talaga yung mga katiwalay na nangyayari sa gobyerno. Pero hindi binibigyan ni Bongbong Marcos yung ganitong issue. Bakit ngayon lang bakit ngayon lang nag-ingay ng masyado yung flood control? Bakit ngayon lang? Bakit hindi pa noon? Kaya kahit ako nagtataka, ako rin baka mamaya mayroong mga issue na malalaki dyan na pinagtatakpan na ayaw lang pag-usapan dahil paninira po sa administrasyon. Kasi kung titignan mo,
dapat bilang isang presidente, di ba? Ilang beses ko to pinapaulit-ulit na sinasabi na kung bilang isang presidente, sa dami mo ng intelligence, sa dami mong intelligence reports, sa dami mo na mga tao na tumitingin sa katiwalian, lalong-lalo pa to sa flood control, bakit hindi mo names yung mga pangalan ng mga tao na pwede mong kasuhan na immediately? Kasi baka mga iba dyan, nakapunta na sa ibang bansa, pumunta na ng abroad. So, paano nyo mahahabol? Tingnan nyo naman ito kay Diskaya, mga Diskaya constructor. Diba harap-harapan na nangyayari sa kanila yung nakukuha ang mga project sa flood control. Bakit hindi pa rin ba't hindi pa rin makasuhan? Ba't investigasyon pa rin ang investigasyon? Baka sa katagalan matunaw to, matunaw na parang tubig na lang to o parang sinulat na lang sa tubig. Kasi nga, wala talaga parang investigasyon ngayon nangyayari naman. Kapag titingin ka naman ngayon, may investigasyon na naman sa Senado o sa Kongreso pala. O sino ang iimbestigahan doon sa Kongreso? Yun din yung mga contractors na inimbestigahan sa Senado. Which is ang dami di bang mga Kongreso na sangkot dyan? Bakit hindi nila pinangalanan kaagad? Pangalanan na nila kaagad Kasi kapag pangalanan nila kaagad, maraming mga witness maglalabasan, pati pangalawa, maraming witness ng hawak yung mga tao diyan. Kahit si Bongbong Marcos, maraming hawak niya na maraming hawak na witness diyan. Hindi man maglalabas ng mga issue na yan kung hindi po nagsiwalat yung mga testigo. Kaso lang ang pinaka main reason diyan, baka kakampi ng administration din na magumaga. Tignan niyo naman si Saldico. 'Di ba kakampihan ni Romualdez? Isa rin siya sa pinakamalaking contractors. 'Di ba? Anong nangyari sa mga ginagawang flood control diyon sa sa Bicol? 'Di ba wala rin nga? O bakit hindi madala-dala yung pangalan ni Saldico na imbestigahan o pailan ng kaso? Kasi kung sa mga Duterte yan nangyari, onti-mano yan. Papatawag kagad sa Kongreso yan. Kahit ngayon sa flood control, inahambing pa rin sa Duterte administration, 'di ba? Pansin niyo yung mga tao, yung mga oposisyon na nagsasalita na panipanahon daw kay Duterte. Nagsimulang lumala ang issue sa flood control ngayon 2025. Tingnan mo, naglabasan yung mga tao, so tingnan mo si Diskaya, nagpa-interview kay Julius Babaw, 'di ba? Lahat iniisa-isa niya yung kanyang mga kayamanan. Tapos nagpa-interview rin kay Corina Sanchez, 'di ba? Yan si Diskaya yan. Tapos yung mga makikita mo yung mga anak ng mga contractors nagpi-flex sa mga social media, 'di ba? Para sa kanila yung mga ginastos nila, 'di ba? Barya-barya lang. O saan nila kukunin yung pera nila na biglaan kung negosyo lang ang pag-uusapan? 'Di ba parang nakakahiya naman? Kaya ito si BP Sara, parang naniniwala lang to na yung nangyayaring investigasyon diyan ay isang palabas lamang. Kahit ako kasi kapag walang managot to, ibig sabihin palabas lang, baka talaga may pinagtatakpan lang yan mga kawangis ko. So yan muna mga kawangis ko, yung update natin tungkol po sa flood control at kay BP Sara. Sa mga hindi pa dyan nakasubscribe, please subscribe my channel at likes din ng mga